sobrang toxic na ng buhay, gusto ko lang magpahinga. Kaso pagbukas sa cellphone at scroll sa social media, na pagkunot ang noo, sabing ano na naman to. Napasabi talaga ako, ano na naman to? Ano namang kalokohan to? Yo, so, recently nga lang, no, sa P-pop industry natin, sobrang namamayagpag ang mga girl group. Meron tayong isang girl group na kung saan ibinendera ang watawat ng Pilipinas sa ibang bansa, no? Walang iba kundi ang BINI, no? And that performance, amazing, no? Sobrang nag-deliver talaga sila, and pinatunayan talaga nila na worth it yung paghihintay natin sa performance nila. Again, hands up, man. Hands up. Sobrang galing, no? Hindi kinulang. Sobra-sobra pa. We also have another girl group na bago lang, no? Bago lang, pero very promising, man. Ang tinutukoy ko is ang bagong baby or artist or P-pop girl group ng 1Z na Sonara, no? Which is nag-pre-debut sila sa concert ng SB19 na Wakas at Simula, na kinanta nila at perform nila yung Kanilang Tabi, which is a banger song, no? Banger song, bagay na bagay pang debut na kanta. Yung, yung meaning ng kanta at yung tema. And again, in terms of singing, again, they sound great, man. In terms of dancing, very graceful, synchronized, very promising, no? So, sobrang namamayagpag ang mga girl group natin ngayon sa P-pop, and nakaka-proud, right? Nakaka-proud, especially kung maalala nyo kung saan galing yung mga P-pop group natin na babae or yung girl group na meron tayo sa Pilipinas, di ba? Medyo disappointing. Hell no, man. What the fuck, man? Pero hindi porket sinabi ko na namamayagpag na, hindi ibig sabihin lahat. Hindi ibig sabihin lahat. Hindi talaga mawawala na sa mga harvest mo, no? May mga ilang medyo hindi pa hinog or sobra na sa hinog or bulok na. And in terms of di pa hinog, very applicable din sa girl group na tinutukoy ko, no? Maybe sabihin nyo na masyado naman akong na magsalita. I'm gonna show you, man. I am gonna show you instead, right? So yeah, kita niyo siya sabi kong hindi pa hinog. In terms of talent and pagpe-perform, mukhang kitang-kita naman na hindi pa sila handa. And because of this, napaisip ako, no? Na it's been a long time since the last time na, of course, napanood natin yung performance ng Girl Trends, 'di ba? Alam naman natin na meron silang isang performance na sobrang nag-viral because, man, hindi mo alam kung magkakaiba ba sila ng kanta na sinasayaw, no? Or magkakaiba ng timeline yung choreography na sinasayaw nila. Because hindi talaga sila sabay-sabay. But, you know what I noticed? I mean, during the performance of Girl Trend, maybe hindi sila sabay-sabay, but all of them is actually trying to dance. They're actually trying to dance. And, nabanggit nga doon na ang dahilan kung bakit hindi sila daw sabay-sabay kasi sinabihan sila na i-perform to like just a day, no? So basically, nirehearse nila yung choreography isang araw lang tapos pinerform na nila. So yun yung pinakadahilan, nagsasabi lang dahilan bakit hindi sila sabay-sabay. But the point in here is even na hindi sila sabay-sabay,
kahit paano, nagka-try silang, they're actually dancing. Right? Hindi sila parang nahihiyang gumalaw. But in here, man, I don't wanna apologize, pero parang meron silang mga member dito na parang ayaw sumayaw, no? Parang napilitan na, nadalhin dito sa event na to. Napilitan na mag-perform kasi parang hiyang-hiya, no? Yung movement niya parang, tipid eh. And to tell you honestly, di ako masisi yung artist dito, no? Kasi I feel like they're unprepared, man. Dapat hindi pa sila nag-debut, kung tutuusin, no? I feel like they need more training. And I know, most probably, itong tatlong to is very talented. I guess hindi lang sila talaga synchronized pa. And, unprepared, basically. And kung sino man nagmamanage dito sa kanila is mukhang gusto lang maglabas ng girl group, no? Pero kahit hindi pa handa, masabi lang na merong girl group, man. And sobrang mga babata pa nito, no? Ang dami pa nilang time, hindi naman kailangan magmadali, no? Ang dami pa time para sana mag-training. And, para pag nag-debut sila, sobrang nakaka-wow, no? Yung sobrang nakaka-wow na may karapatan na silang mang-hate ng ibang girl group. Kasi apparently, during the hate train of Beanie, you guys remember that with Cian Gaza and all this issue, no? Isa pala daw ang destiny sa sumakay or sumabay sa hate train na to, no? So we have a few posts in here, like this, TikTok screenshot stating na, may nag-comment na sabi, "Where's Ate Siana po?" And then nag-comment yung account mismo na sabi bumibili ng turon po without sugar. Isang patama, of course, alam mo na yun kung bakit. Because I only eat turon without the sugar. They do have a post saying, "Feeling cute," with the photo of Beanie. Like, sobrang hindi man lang patama, pero sobrang direct to the point na. And they also have this comment in here stating that ito na ang new gen ng girl group na worth stunning at hindi problematic. Walang chismis na lumalabas from Gaza. Come on, man. I don't know kung sino nagmamanage ng social media accounts nila, no? Pero halatang ng rage bait, no? Sino man nag-admin ng account na to, halatang ng rage bait to get, attention or attraction yung mga posts, and again, most probably makakakuha naman talaga sila, no? Especially sa laki ng fandom ng Beanie, mas marami makakapansin. But alam naman natin na yung gantong klase pagsikat hindi naman tumatagal, no? Kung naghahanap ka ng panandali ang pagsikat, pwede to. Like, mga rage bait ka, pwede. But hindi ka tatagal ng ganito, no? After, maluma na ng issue, maluluma ka na rin. So, ang gagawin mo, maghahanap ka ng bagong i-rage bait. Right? And kitang-kita na natin yan sa sobrang daming mga social media content creator na sa ganung paraan sila nagpasikat. Like, Rendon, di ba? Labador. Or, like, Sanderford, right? Di ba? Ay mga content creator na nang-rage bait before to get attention. But alam naman natin na, hindi sila nagtatagal doon sa sa spotlight na yon because again, yung issue is na luma, no? Yung mga tao is nagbo-move on. Kaya I just wanna share this to you guys because sobrang nagulat ako nung nakita ko tong video na to. Hindi ako makapaniwala na nag-debut na to. Itong girl group na to. And nalaman ko pa na, nag-try silang sumabay sa hate train sa ibang group to get attention. Buti sana kung yung performance or the way sila mag-perform is kaano naman talaga, no? Masabi mo na, okay. So, may karapatan sila mag-hate, no? Kasi ang galing pala, mind-blowing, eh. But the thing is, it's not, no? It's not. You know what? I hope na bumalik sila sa training, no? Maybe, I wanna say na maghayato sila, pero I feel like hindi naman sila ganun kalaki ngayon, no? So, parang, even though na maghayato sila, feel like wala naman masyadong makapansin. But, I think, magandang yun, no? Para mag-train ulit sila. Lumabas na lang ulit sila pag, prepared na sila. And ipamukha nila sa mga nag-hate sa kanila ngayon na, hey, kaya namin. Which is, sana gano'n yung mangyari. But, yeah, I just wanna share that to you guys because sobrang natawa ako, no? Natawa ako sa performance na to.
And di ko akalain na may mas malalim pa palang lore to kung paano siya nagsimula. But yeah, that's about it.